Ayun pong Panginoon, October 29, 2024. Ayan, so salamat po sa Diyos na tayo naka-live today. So tayo po manalangin. Glory to God. Dakilang Diyos, salamat po muli sa ilang araw, O Diyos, na pagbubulay na yung mga salita. Salamat, O Diyos, sa pagtatagupay na muli kami, O Diyos, ay makabahagi ng katotohanan sa aming mga kaibigan. Salamat po, Ama, sa patuloy na pag-iingat, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan, O Diyos, na sa kabila na marami nangyayari, Panginoon, nawa, O Diyos, panghawakan namin ang iyong mga salita, dakilang Diyos, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, na hindi mo kami tinitingnan sa aming mga kalalagayan, bagkus, O Diyos, ikaw ang aming Panginoon na tunay na nagmamahal. Hallelujah. Salamat po. Samahan nawa kami na yung Santong Espiritu sa araw na to, O Diyos. Nawa patuloy mong buksan ang puso't isip na aming mga kaibigan. Dakilang Diyos na ang panahon ay malapit na, Panginoon, na minsan pa, dakilang Diyos ay, Lord, na alalahanin nila ang iyong pag-ibig, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay naangkin na namin ang pagtatagupay sa aming FB Live ngayon. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pati po tayo na happy birthday. Hindi maganda yung katawan natin. Namamaga yung ngipin ko. Pag ngipin ang naano sa'yo, parang buong katawan. Yan. So, nag-antibiotic po ako. Happy birthday po kay Brother Jean Bago Sarino. Happy birthday to Sister Claudine Pinoy Tourism. Happy birthday to Brother Manuel Jude. And happy birthday to Sister Eileen Arado Dianco. Dagdag ko yung kahapon. Meron ako nakalimutan po. So, pasensya na. Si Brother Jerwin Iyas Maano. Yan, sorry. Hindi ko nakita. Nasa taas yata siya. So, happy birthday po sa inyong lahat. Papalain kayo ng Panginoon. Ingatan kayo. Marami pang birthdays ang dumating sa inyo. At anumang nasa ng puso nyo, ang Diyos po maglalaan. Yan. At yan, enjoy nyo lang po yung araw nyo ngayon. At mag-ingat tayo. Dahil may bagyong Leon pa po after Christine. So, kagabi medyo malakas na yung ulan. Pero, biyaya ng Panginoon, may maaraw naman. Yun po, so mag-iingat pa rin tayong lahat. No po? At yung thank you sa lahat na nagsusupport po sa akin. Labardiri tayo, namamaga nga yung ngipin ko. So, yan po. Pero purihin ng Panginoon dahil binigyan tayo ng pagtatagupay ngayong araw na to. October 29 na, 2 days na lang po, ay 29, 30, 31. November 1 na, 'di ba? Matatapos na yung 2024. Ayan. So thank you po sa lahat na nagsusupport. At ang title ko ngayon, di na tayo dahil masakit na yung aking ngipin. Marriage Supper of the Lamb po. So Wedding Day of Christ and the Church. So 'di ba kahapon, ano ko to? Nahilo ko sa kanya. Kahapon ay nabanggit natin kasi may nag-comment, diba? So, Mateo 16:18, magandang balita Biblia. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayot ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Pag tinignan mo po yan sa iba't ibang translation ng Tagalog version, hindi ko tinayaan sa English, pero ganun din naman po, in English lang. So, yung, maano mo yung kanya? Kanya ay yung church. Yan po, kasi sabi nga natin, ang ulo po, ang Panginoong Jesus, at ang body ay ang church. No po? So, ito yung iglesia na, sabi nga, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Dahil wala nang ang kamatayan sa mga
na kay Kristo po. Na kahit mamatay ka, mabubuhay kang muli dahil nga sa resurrection at ang ating Panginoong Jesus ang unang nakaranas ng resurrection po. So, purihin ng Panginoon dahil kung hindi dahil sa Kanya na walang, 'di ba, muling pagkabuhay. Dahil siya yung ang Panginoong Jesus ang kumbaga nakaranas ng unang resurrection. So kung ikaw ay namatay ka Kristo, nakapaglingkod ka, tumanggap ka sa Panginoon, sa rapture po, ang namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. At susunod na lang yung mga buhay kay Kristo, 'di ba? Na naabutan ng rapture. So, yung sinasabi na at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay dahil wala lang ang kamatayan. Mamamatay ka pero may pagkabuhay na magmuli na po. At ito yung linawin natin na ito yung namatay kay Kristo po. At dahil sa title natin, Marriage Supper of the Lamb, Wedding Day of Christ and the Church. Diba yung inano natin na parable of the Great Banquet? Sa Luke 14 yata yan na ito yung kasalan. Diba? So, in Revelation 19:8-9 NIV, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Then the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. And he added, these are the true words of God. So, eto nga, syempre, di ba, sa kasalan, syempre may damit pang kasal ang ikakasal, di ba, yung babae po. So, fine linen, bright and clean was given her to wear. So, kaya nga, kailangan tayo po ay magpakabanal dahil syempre, ikakasal ka sa ating Panginoon at siya'y di hamak naman na banal na po. Yan, purihin po ang Panginoon. Kaya nga kailangan natin, sabi diyan, fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Yan. At sa Ephesians 5:25-28, Common English Bible. As for husbands, love your wives just like Christ loves the church and gave himself for her. He did this to make her holy by washing her in bath of water with the word. He did this to present himself with splendid church, one without any sort of stain or wrinkle on her clothes, but rather one that is holy and blameless. That's how husbands ought to love their wives in the same way they do to their own bodies. Anyone who loves his wife loves himself. So, syempre pag mahal mo asawa mo, minamahal mo rin yung sarili mo, 'di ba? So, ang Panginoon ay syempre mahal nga tayo. Kaya tayo ay yung sabi niya po na I did not come to abolish the law but to fulfill the law. Na yung kautusan nga yan ay kailangang maganap, mangyari, 'di ba? Na ang tao ay magpakabanal, tumanggap ng kaligtasan. Kaya nga po merong baptism nga sinabi natin kahapon para yung kasalanan natin na nakatira sa atin ay matanggal. Yan, paano ka na may ikakasal, 'di ba? Kung kaya 'di ba yung iba na kinakasal may laman na, yan. So hindi na siya sabi mo magpuputing damit. Pero parang, kung isipin mo nakaputing damit ka, pero may laman na yung tiyan mo. Diba parang, aharap ka sa Diyos, tapos, hindi ka na malinis. Diba po? So, purihin po ang Panginoon. Kaya nga, ang ano rin ng Panginoon sa mga, kumbaga yung tama. Diba? Yung tama, yung banal, ay yung mga nagsasama ng walang kasal. Yan po. So, ano natin, kasi yun ang katotohanan eh. Kaya nga, kahit ako yung sa kapatid ko, bago sila pumunta ng Dubai, may higpit sa Dubai, sinabi ko talaga, dahil di mapaghihiwalay, kung kayo
pupunta dito, magpakasal muna kayo. Yan. Para, syempre, hindi sila magka-problema. Diba? Lalo pa nga kami sa Kuwait, kami mag-asawa. Sa Kuwait, bawal magtabi sa taxi ang hindi mag-asawa. Yan, meron kasi kaming ID, hindi ko malaman ikaman tawag doon. Ayan po. So, mas mahigpit sa Kuwait, parang Saudi, pero mas mahigpit sa Saudi. Yan. Kasi nga, syempre, ay, pag di kayo mag-asawa, diba? Tas, kumbaga, nandun yung walang holiness. Yan po, pray po, Panginoon. Kaya nga sabi, as for husbands, love your wives just like Christ loved the church and gave himself for her. He did this to make her holy by washing her in bath of water with the word. So, kaya nga yung word of God, ito yung naglilinis sa atin, nagsasanctify sa atin. Yan, para tayo ay maging banal po. Na habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung nga yung, sabi natin yung Holy Spirit, nag-grow din, na lahat na mali, iniiwasan na natin, hindi ka na pala away, pala chismis, magnakaw, pumatay, di ba? Ibang tao na tayo. Pag tayo ay, kaya meron talagang bautismo, dahil para yung unang mga kasalanan natin, malinis talaga. Kasi, pag di ka na bautismoan, sasabihin mo lang na nampalataya ka, meron ka pa kasalanan. Yan, kaya mahirap kang gamitin ng Panginoon kung nandiyan pa nakatira sa sarili natin yung kasalanan natin. Kaya nga po merong tipan ng bautismo. Yan, ito yung tipan natin sa Panginoon na yun nga, sabi natin na nilubog ka, namatay si Kristo, ibinangon ka, di ba? Biniis mo si Kristo. Yan po, sabi sa Ephesians 5:31-32 NIV. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. I think si Apostle Paul po, Apostol Pablo ang nagsasalita dito. Yan na, di ba yung pagka nagpapakasal, iiwan ng babae yung a man will leave his father and mother and be united to his wife. Kasi, syempre ay, meron ka ng pamilya. Yan, meron ka ng nakaisang dibdib. So, yung nanay mo, medyo hiwalay ka na sa tatay mo kasi, isang na kayo, di ba, isang flesh na kayo ng mag-asawa. So, ganyan din po sa, Mary Supper of the Lamb. But I am talking about Christ and the church. So, eto nga yung, ang church, yan po, at ang Panginoon, ang Lamb, yan. In 1 Thessalonians 4:17, NIV, hindi na natin masyado explain to dahil halos parang from the word itself, 99 yun na. So, after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. So, ito nga yung sa rapture po na yung mga buhay pa, ay una muna yung mga namatay kay Kristo and then yung mga buhay pa po. At sabi sa Acts 20:28 NIV, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Diba? Binili tayo ng dugo ng Panginoon. Kaya nga lagi natin sinasabi na kailangan maintindihan natin yung the cross in the Calvary, the cross in the Calvary po. Yan, sa cross ng Kalbaryo. Para maano natin yung hirap ni Kristo. Yan, kasi pag di mo naramdaman yung hirap, hindi mo talaga nanaisin na maglingkod po sa Panginoon. Yan, kasi sabi mo lagi, naghirap na Panginoon so hindi na ako maghihirap. Kailangan maano natin yun. Na po, at eto nga sabi diyan, 'di ba? Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers, tagapangasiwa, be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. So, sa mga, yan, kunyari po tayo nangangaral ngayon, 'di ba? Marami pa kasing tupa na nawawala. Yan po. So, naliligaw.
Yan, 'di ba? Kagaya nga ng yung nga sinabi natin, yung sa isang church na 7 million sila. So, yung mga tao ngayon doon, yung mga kasapi sa organisasyon na yon, sa church na yon, sa faith na yon, di naliligo na sila ngayon. Parang mag-iisip sila, saan sila pupunta? Matapos ang nangyaring pangit na sabi mo ng panaginip sa bawat isa sa kanila, lalo na yung mga babae na, di ba, sinamampalad na nagawa ng hindi maganda po. Yan. So, kailangan sa ating mga mananampalataya, nakakilala kay Kristo, ay syempre, yung nga mamalin mo yung kahit sino na sila naliligaw, so, iano mo sila, igagayad mo sila, purihin po ang Panginoon. Yan. So, tayo daw ay has made you overseers, tagapangasiwa, tagapamahala. So, sa mga kapatid, sa mga tunay na disciple po ng Panginoon, yan, kasi nga, hindi lahat ay magiging true disciple of God. Kasi, hindi lahat ay nanasain na ibigay yung tithes nila, yung offering nila, thanksgiving nila, maglingkod sa Diyos. Kaya po, kung isipin mo lang talaga yung Bible, yung kasulatan ay walang, yung nga sabi ko, walang may itatapon, walang kamali-mali, kasi hininga ng Panginoon, di ba? So, purihin po ang Panginoon, kasi napaka-unfair nga kung maliligtas yung mga may pera, nagbibigay yung tumutulong, paano naman yung wala talagang kakayahan? Yan po. Pero, di ba, may pusong dalisay na handang magsakripisyo, maglingkod, handang kumbaga ibigay yung sarili nila para sa kapakanan ng nakararami. Yan po, purihin po ang Panginoon. Ephesians 1:4-6, ito po yung last verse ko. Even before He made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Glory to God. So even before He made the world, God loves us and chose us in Christ to be holy and without fault. So kaya nga merong predestination na kumbaga meron na talagang mga tao, yan, mga alagad ng Diyos, tinawag ng Diyos para sila'y talaga maging tunay na alagad. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba, alam niya kung sino yung Kanya. Yan po. So, kaya tayo ay, ayan nga, masakit yung ngipin ko ngayon. Ay, sabi ko nga, liliban ako. Di ba? Pero, napakahirap kasi nga malapit na, hindi mo alam. So, imbis na, nagpabila ako sa asawa ko ng antibiotic, yan, amoxicillin. So, imbis na, kumbaga, isipin mo yung sarili mo, may sakit ka, isipin mo na lang yung maiksi na yung panahon, no po. At tayo, mga kaibigan natin dyan, na sana po, di ba, sama-sama tayong lahat. Yan, kasi nga ay mahirap maiwan po. Yan, at sabi ko nga lagi na, kung ako siguro nagtatago, hindi pa nga totally kasi, syempre, hindi pa tapos, nangangaral pa tayo. Yan, may mga gawain pa po. Pero gusto natin patuloy na magtapat. Dahil sabi ko nga, sayang naman yung almost 10 years na ginugol ko, naghihirap ako, 'di ba? Tapos mawawala lang, kaya napakahirap mag-backslide. So, sa mga kaibigan natin, yan, ako sabi ko nga marami, by the grace of God, marami tayo na pabautismuhan. Pero hindi kasi natatapos sa bautismo. Yan. Aba, hindi iliko ang Diyos, diba? Hebrews 16, God is not unjust, diba? To forget all your labor. Kunyari, tayo ngayon ay, diba, nangangaral. Hindi iliko ang Diyos para limuti itong ganito, may sakit ka, nangangaral ka. So, kahit sabi mo na backslide ka, balik ka sa church,
Dahil wala namang magtatanong sa'yo ano nangyari sa'yo. Diba? Meron man yan, ay di wag mo nang pansinin. So, sabi ko nga sa mga bago na maakay, biyaya, diba? Kukonting time na lang. Pero wag nyo pong isipin na wala mangyayaring pagsubok, test and temptation. Dahil, maliban na lang, diba? Tumanggap ka, tapos namatay ka. Syempre yung pagtanggap natin dapat po ay galing talaga sa puso at alam ng Diyos. Hindi ka tumanggap kasi wala lang, 'di ba? Naisipan mo lang kasi parang napilitan ka. So tinitingnan po ng Panginoon ang pusang dalisay, ang malinis na puso. Yung lagi natin sinasabi na hindi tayo titingnan yung wallet mo, yung natapos mo, yung diploma mo, yung kung ano-ano mga napagawa mong bahay, mga bag mo, kundi yung kung ano yung nagawa mo para sa church, kung ano nagawa mo para sa isang tawag dito, sa isang tao, 'di ba? Kung yung sabi natin na nag-uwi ng 5 African. Siya ay syempre tumulong sa Afrikano, naawa siya. Pero hindi sapat yon na hindi siya tatanggap sa Panginoon kung hindi niya alam, yan po, para siya ay makatanggap ng kaligtasan kasama ng 5 Afrikano na yon. Kaya sana ay kahabagan din siya ng Panginoon para siya ay makarinig po ng gospel. Na po, yan. Kasi ang nga lang dyan, Ephesians 2:8-9, we are saved by grace. So pag ikaw nga ay nakarinig na pangangaral sa kanto, sa ospital, sa sementeryo po, hindi ang namatay ang pinapangaralan, kundi yung buhay. Malapit na ang undas. 'Di ba? Maraming tao sa sementeryo. So yung patay, sabi nga sa Biblia, bayaan mo na yung patay sa mga patay. Patay na yan eh. 'Di ba? So bayaan mo nang sila magpalibing. Na ang pupuntahan ng mga ngaral sa sementeryo ay yung buhay. Para sila ay makaalam ng katotohanan po. Kasi nga, 'di ba sabi natin, paano yung patay makakapag-repent? Patay na nga eh. 'Di ba? Kaya nga, ako sabi ko talaga sa tito ko. Yan, sabi ko, share kasi siya sa akin ng tito, pumunta ka na sa church. Yan. By the grace of God, si nanay, nahabol ko pa. So sana, yung nga, 'di ba, sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Ay sa mga napabatay, sana sila ay magbalik po sa church na po. 'Di ba? So, ayan nga, He chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. Kaya God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Ayan. At saka dahil sa ating pananampalataya, kaya awag nating na yung religion. Ayan po, yung pananampalataya. Kung ikaw ang naniniwala na ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas, yan, ikaw ay tatanggap sa Kanya, magsisi ka sa kasalanan mo, at magpabautismo ka para malinis ka. Yan, at patuloy na makinig ng salita ng Diyos para patuloy tayong banalin ng salita ng Diyos, linisin ng salita ng Diyos hanggang maging blameless, spotless, di ba? Yan, walang kulubot. Hindi ka pwedeng sasama ka sa kasalan, di ba? Tapos, ang dumi-dumi mo. Kailangan nakaputi. O, di ba? So, purihin po, Panginoon, ganun kasimple ang Supper of the Lamb. Yan po. Sabi nga natin, basic lang, gusto lang ng Diyos, kilalanan natin siya. Yan, kaya, lagi ko sinasabi na, huwag na natin kalabanin po ang Panginoon, ang Bible, dahil balik-tarin mo man ang Bible, ay Bible pa rin. Yan, kautusan pa rin. Ayaw mo ng tithes, dyan pa rin po yung tithes. Mabubuklat mo pa rin yan. Hindi binuklat sa'yo ng nangaral sa'yo, pero kung sa tunay na pangangaral, di ba ano nangyari kay Ananias at kay Sapphira? Automatic na matay. Nagsinungaling sa Holy Spirit eh. 'Di ba? Na hinupitan. O, 'di ba po? So, kaya nga, 'di ba ninanakawan, Malakay 3:8. Ninanakawan, every 10% na lang 'yan. Ibibigay mo sa Panginoon, sa iyo 90%.
ayaw mo pa. Yan, kaya tayo ay, di ba, sa mga, ano ba tawag doon, rebellious sa Panginoon, maraming bansa, rebellious na, tatanggalin na nga yung Bible, iniiba na yung, imbis na yung Panginoon, ang Panginoong Jesus, gagawin na yung demonyo ang ano. Di ba, kahapon nga nakikinig ko sa Senado, minsan para yung nalalibangan ko. Yan, na, wala lang po, papatagal ng ano, pero alam mo, natutuwa ako kay Senator Risa na ano, yung matapang. Yan. Kasi nga, ako talaga, biyaya ng Panginoon, parang 13 years old ako. Alam mo yung murang ano, yung parang murang, hindi ko na matanda ano ba yun, yung inano, pero hindi yung mura po talaga na literal, na sinasabi ng dating presidente, sakit sa tenga. Kaya hanggang maaari, ayoko makakarinig niyan eh. Diba? Pero isipin mo yung dating presidente, tas mayaman sa mura. Diba? Paano ka igagalang na subordinates mo kung ganyan ka o nakatapos ng law? Diba? Kaya yung pinag-aralan, ano yan eh, wala yan. Nag-aral ka nga, hindi ka naman marunong magpatawad. Nag-aral ka, nakatapos ka, hindi ka naman marunong magpakumbaba. Diba? So, tsaka, aanuhin ng Panginoon yung mga diploma na yan, yung pera natin. Yan po, talagang hanapin sa atin ang pusong dalisay. Kaya nga yung true disciple, diba? Sampayin natin ang Panginoon sa spirito at katotohanan, yung mga imahe. Yan. Yung inano natin na PE ko, PE po are personal evangelism. Hindi na bumalik sa akin. Pero, sabi ko kasi pupunta si pastor eh. Pero, ayan, may ano pa naman, kaka-PE ko lang din sa kanya. So, sana ay, di ba, kabagan pa rin siya ng Panginoon. Sana mag-reply na po. At sabi nga natin na, hindi naman talaga natin hawak ang bukas eh. Yan, walang may kaya nga, kahit masakit ang ngipin ko, nag-share ako ng Word of God. Kasi, sabi ko nga, hindi ko rin naman alam kung hanggang kailan ako, wala nakakaalam sa atin kung kailan kukuha. Kahit baby, kinukuha. Diba? 4 years old, 3 years old. Yan. Swerte pa ng mga matatanda na umabot ng 100 years old. Diba? Mga na-stroke ngayon, pabata ng pabata. Gawa ng radiation. Diba? Bata pala na high blood na. Yan. Ang asawa ko sabi kahapon, last na po. Hindi ko masisi yung anak ko, si Jeron. Kasi nga ang alak, syempre, anong espiritu meron ng alak? Espiritu ng demonyo. Pag ikaw ay lango sa alak, syempre, wala ka sa tamang pag-iisip. Hindi nga namin naranasan na yung, pag kami aral-aral, yan ang importante sa parents ko, na kayo ay mag-aral, kasi wala sila mabibigay, dahil mahirap lang kami. So, asawa ko, siya ang bida dito eh. Sumisilip sa akin. Yan. So, ganyan kami magmahalan. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Sabi ni Jeron, kasi nga nag-aaral si Jeron, maya, Jeron. Ngayon, umuwi na yung tata niya. Siyempre, lasing na. Bakit nag-aaral ka pa? Hindi ka pa anong oras na? Paano maya tawag ka ng tawag? Yan. Anong tawag ng tawag? Sabi ng tatay niya. Narinig ko yung anak ko. Sabi niya, laking sinungaling na mayat maya nga tawag ng tawag. Totoo naman talaga. Hindi pa nakakahubad ng damit, ng uniform. Jeron, yung kambing, yan. Yan, bagamat po natutuwa ako sa Panginoon, kahapon masaya siya. Yan, di ba pag ikaw hindi mo inaaway naglilikod sa Panginoon, nanganak yung kambing niya 3. Yung isa, 2, yung isa. Pero ang anak ko si Jerome gabi na, matutulog na, inaalala niya pa yung isang baby na kambing. Kasi bakit? Mami, yung kambing naliligo sa dugo niya. Kasi yung nanay niya, ayaw siya patitirihin. Kasi yung nanay niya, bata pa. So, hindi pa ready maging nanay. Yan. So, tayo po, di ba? Na, di mo yung anak ko, concern, di ba? Sabi mo, hayop yan, pero, ang anak ko kasi, parang tatay niya rin. Mabamahal sa hayop. Si Jay,
lagi niyang tinatanggal ng garapatang mga aso. Yeah, si Jero nagpapaligo, si Julian. So tayo po ay, 'di ba? Kailangan natin malinis. Mahirap pag marumi. Yan, kaya kailangan malinis tayo para pagharap mo sa Panginoon. 'Di ba? Spotless nga, blameless lang. Wala masasabi sa iyo ang Diyos. Yan, taas noo kong haharap ng Panginoon. Ginawa ko ang pinakamabuti. Hindi man ako naging perfect, pero wag na natin dayain ang puso natin. Alam ng Diyos na po, yan, kaya wala tayong may itatago nga eh. Yan, ang Diyos nga titingin sa puso natin. Kaya sabi ko, yung asawa ko, kahit ganyan kami, ay, kasi more than 2 decades na kami. So, mahal ko siya, mahal niya rin ako. Kaya, hindi kaya yun, ganyan. Yan, so, purihin po ang Panginoon na hindi siya nagagalit sa akin kahit araw-araw siyang bida sa aking live. Wala naman ako sinasabang kasinungalingan eh. Yan, ito po ay pawang katotohanan. Dahil pag tayo nagsinungaling, di ba, papuluin tayo ng Panginoon. No po? So, ayan, sabi ko nga, nakatingin ang Diyos sa puso ko habang kinikwento ko sa inyo at nakatingin ang Diyos sa puso nyo habang ako'y nagkukwento. Kung anong iniisip mo, eto, chismis na chismis sa asawa niya, di ba? Purihin po ang Panginoon. Yan po, so sana po, Merry Supper of the Lamb. Sana po tayo lahat po ay makasama. Tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Walang pangako ang bukas. May bagyong leon. So, hindi mo alam, maanod ka, di ba? Tumanggap ka na sa Panginoon. Huwag ka na mag-isip. Yan, wala tayong kayamanan. Kaya eto na lang po ang kayamanan natin. Maging mayaman tayo sa langit. Dahil yung kayamanan sa lupa, hindi madadala yan. Matatanga yan. Yan, masisira. Diba? So, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Tapo, purihin po Panginoon. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa mga oras na to, sa iyong pagtatagupay. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong katotohanan. Panginoon, sa aming mga salita na pagbulayan, nawa o Diyos, sa aming mga kaibigan na ito pong mga salita na to ay hindi o Diyos, hindi po basta salita lamang na kanilang napakinggan. Nawa o Diyos, ito po'y aming masabuhay. Ito po'y tumimo sa aming puso't mga isip. Dakilang Diyos na ang lahat, Panginoon, na nasasaad sa iyong kautusan, dakilang Diyos ay ito po'y katotohanan. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga katotohanan, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalakas, lalo tigit sa iyong abang lingkod, ang aming kaaliwan. Salamat po, Ama, patuloy mong ingatan ang bawat isa. Dakilang Diyos, sa bagyong leon, Panginoon, gawin mong handa ang bawat isa sa anumang bagyo na dumating, lindol, mga kalamidad. Dakilang Diyos, at ang iyong mga salata ang aming maging sandata sa anumang kalamidad na to, Panginoon, na patuloy kami manghawakan, magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga salita, sapagkat wala pong mapapahiya. Kami lamang, O Diyos, ay maisurrender namin ang aming mga sarili. Maisabing namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa iyo. Salamat po. Dali mo kami muli sa araw ng bukas upang makapagbahagi na iyong mga salita. At Lord, ikaw ang magpagaling sa iyong abang lingkod, sa kasalukuyang nararamdaman kong sakit ngayon, maging sa aming mga kaibigan. Panginoon, na ikaw ang magpalakas. Ikaw, O Diyos, ang magpatatag, Panginoon, ng pananampalataya ng bawat isa. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, dakilang Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan, see you po all tomorrow. Biyaya ng Diyos, ako po'y nakaraos. Yan. At masakit talaga. Yan po. So, glory to God. See you all